Yan, ito po ang isang katunayan. Di ba? Ito ang isang katunayan. Di ba? Isang katunayan. May sounds po tayo. Dali. Dali Pangit tong sounds natin. So, mas better pang wag na tayo mag-sound. No? Pangit yung mic. Nakakainis yung mic na to. Bibili ako ng mic na yung magandang sounds. Nakakainis. So, mas maganda pang walang mic. Yan. So, wala na tayong mic para mas magandang sounds. Pang walang mic. O, di ba? So, wala na tayong mic para mas magandang sounds. Pang walang mic. O, di ba? Mas maganda pa yung walang mic, maganda pa yung sounds natin. Yan. So, lalakasan lang natin yung boses para mas maganda, no? Dinig. Yan. Okay. Okay, so inom muna tayo bago tayo mag-start. Yakisikli Gubenlik. Handsome security guard arrived. Okay. Okay. So ito na po tayo mga kaibigan, no? Start na po tayo sa atin pong topic. So ito na nga mga kaibigan, no? Sara Duterte is now dismantling Bongo piece by piece. Yan. So mga kaibigan, no? Ito pong si Bongo at saka si Sara Duterte ay matagal na po talaga ito na merong girian, no? Girian sa politika. So ngayon mga kaibigan na si dating Pangulong Duterte ay nasa The Hague, ay meron na po ngayong laya yung anak, no, si BP Sara, na gawin ang lahat mga kaibigan, no, para i-purge itong mga nasa kampo ng Duterte para pwede ding retaliation. Alam naman natin, mahilig naman si BP Sara sa revenge, sa paghihiganti. So maaring ito na ang panahon, no, para magawa niya ang kanyang revenge dito kina Bongo at kina Hanilet, no? So mga kaibigan, alam naman niyo siguro ang mga issue ngayon na ito pong si Hanilet ay nagrereklamo, di ba, na hindi na daw siya pinapalapit kay dating Pangulong Duterte, no? So bago natin i-proceed, no, yung ating topic. Good afternoon, Ma'am Merly. Good afternoon din po sa inyo, no? PBBM pa rin kami. The same po tayo, no? Suportahan po natin ang ating Pangulo na nagtatrabaho at hindi nag-world tour, no? So tuloy na po tayo. So yan po mga kaibigan, marami pong nagsasabing maaring revenge na itong ginagawa ni BP Sara Duterte sa kampo ni Hanilet at ni Bongo, no? How true, gaano yan katotoo, no? So si Hanilet po mga kaibigan, Bongo's closest ally, ay barred from visiting Duterte. So hindi na po siya pinapabisit, no? Itong si Hanilet. Ito nga po sa isa kong post, ang sabi ko no doon, ito kasi yung pagkakamali ni Hanilet. Bakit? Na hindi niya pinilit si Duterte na magpakasal sa kanya. Gayong may anak na sila. Annulled naman si Duterte, di ba? Pero hindi niya man lang pinilit na magpakasal sa kanila. Na meron naman silang Kitty Duterte, no? So, eto ngayon mga kaibigan, dahil siya ay hindi legal wife, hindi siya kasal kay Duterte, ayan, pwede nang gawin ni BP Sara Duterte ang lahat para siya ay ilayo kay Duterte. Pwede na kasi
Hindi naman siya asawa eh. Hindi naman siya kasal eh. Sabi nga noon ni Bibi Sara, di ba? Mga girlfriend lang. Di ba? Mga girlfriend lang sila. Ayan, sabi ni Bibi Sara, yung mga girlfriend nasa labas nag-away-away. So mga girlfriend lang, hindi kasi siya asawa. So ngayon, eto po mga kaibigan, ang problema pa dyan, no? Yung kanilang mga pinag-aawayan ng mga ganyan, no? Gustong ibenta ni Hanelet yung bahay ni Duterte. Ayaw ni Sara. Oh. Sino ngayon ang mas may karapatan? Si Hanelet o si Sara? Mas may karapatan yung anak. Dahil siya ang anak. Hindi naman asawa si Hanelet eh. 'Di ba? Kinakasama lang siya. So, wala po siyang karapatan. Kaya, yan. Imbis na ibenta ang bahay, sinunod na lang si Sara na hindi ibenta. Kasi nga, wala naman siyang karapatan. Siya po ay kinakasama lang ni Duterte. So, ganyan ngayon ang problema, mga kaibigan, no? So, ngayon, eto na. Pagdating pa sa ganito, yung mga mana-mana, yung mga asset ni Duterte, tiyak mag-aaway na yung mga yan dahil syempre kapag ikaw ay hindi legal wife, wala ka namang karapatan sa ganyan ng asawa mo, ng kinakasama mo, di ba? Wala kang karapatan. Walang karapatan si Hanelet sa ganito ni Duterte. Pwede lang ang mabigyan, no? Pwede lang mabigyan ay si Kitty dahil yun ang anak. At kanyang ina-acknowledge na anak niya. So in short mga kaibigan, kitang-kita na natin ngayon yung pagbubungguan ng kampo ng mga Duterte. Ang gulo nila guys, no? Ang gulo nila. Ganyan, yan ang gusto ng mga DDS. Magulong buhay, magulong pamilya. Yan. Ganyan ang gusto ng DDS, no? Yan ang kanilang mga idolo, yung magugulo, no? So, eto pa mga kaibigan, no? Nagpapa-shout out pa-shout out daw kay Jack Colleen. Sabi ni Nice Guy, shout out daw sa iyo Jack Colleen, no? So, eto pa mga kaibigan, sabi po ni Harry Roque, iniinsulto at binabaliwala na ng kampo ni Sara. Yan. So, yan mga kaibigan, si Bongo, no? Si Hanelet po kasi ay Bongo's closest ally, barred from visiting Duterte. So, hindi na po siya pinapavisit kay Duterte. Ang sabi naman ni Harry Roque, no? Iniinsulto at si Harry Roque naman po, no? Ito naman pong si Harry Roque ay iniinsulto na at binabaliwala na rin ang kampo ni Sara. Diba? Sabi nga ni Kaufman, wala daw gustong kumuha kay Roque at umuwi na daw sa Pilipinas, no? Yan po ang sabi ni Kaufman, no? Inaatake niya si Harry Roque publicly. So nag-aaway na din yung mga DDS influencer. Sina Maharlika, sina Joey, at yung mga iba pa, nag-aaway-away na kesyo malakas daw magsipag-solicit, kesyo pinipirahan daw yung mga OFW, kinakwartahan daw yung mga OFW. So kita natin mga kaibigan na nag-aaway-away na yung mga kampo ng mga Duterte, yung sa pamilya at saka pati yung mga DDS influencer, nag-aaway-away na po sila, no? So eto na ngayon mga kaibigan, no? Hanggang ngayon, guys, eto tignan nyo eto red flag to eh. Si Bongo, mga kaibigan, magmula nung si Duterte ay nasa The Hague na nakakulong, never pang bumisita si Bongo. Kung titignan natin mga kaibigan, si Bongo po ay kanang kamay ni Duterte. At si Bongo po ay itinuring na anak ni Duterte. At mas pinaniwalaan ni Duterte nung panahon na siya ay presidente. Mas malapit po si Duterte kay Bongo noong panahon na si Duterte ay presidente. Nandyan nung kahit na hindi niya makita ang kanyang mga anak, kahit na hindi niya makasama ang mga anak niya,
basta dito siya, kay Bongo. Dito siya naniniwala kay Bongo. Kaya nga po nagkaroon ng matinding pagsiselos at galit, no? Yung mga tunay na anak ni Duterte, sina Sara, sina Baste, nagkaroon sila ng galit, no? Dito kay Bongo, maging si Sara. Dahil yan sa pagpapakita ni Duterte na paborito niya si Bongo na kanyang kanang kamay. Yan po yun, no? So nakita po natin yan mga kaibigan, no? Noong 2021 election, kung inyong maaalala, nakita po natin yan, yung pag-aaway ng mag-ama ng dahil kay Bongo. No? Nakita po natin yan. Ito po si Sara Duterte ay pinipilit na tumakbo sa PDP laban para magpresidente. Pero ayaw niyang tumakbo dahil nandyan si Bongo. Ibang ang gusto ng PDP laban noon, si VP Sara ang presidente, si Bongo naman ang vice-presidente. Pero hindi talaga siya, ayaw talaga niya kasi galit po talaga, no? Galit po talaga si Sara Duterte kay Bongo, no? So ayaw niya at malaki ang kanilang tampo sa kanilang tatay. Kita po natin yan mga kaibigan. At sa mga ilang mga balita noon na ito palang mag-aama, itong si Sara, sina Baste, sina Pulong, hindi pala nila nakakausap at nalalapitan ang kanilang tatay ng basta-basta. Kailangan pang dumaan lahat kay Bongo. So in short mga kaibigan, kung titingnan natin yung relasyon ni Duterte kay Bongo, guys, sobrang napakalapit nila. Mas mahigit pa sa tatay ang pagturing ni Duterte kay Bongo. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon ay hindi man lang makita ang anino ni Bongo sa The Hague? Kung talagang siya ay itinuring na tatay, no? Kung talagang itinuring niyang tatay itong si Duterte, at kung si Duterte ay talagang tinuring siyang anak, na sobra-sobrang kanilang bonding noong presidente pa si Duterte at nung mayor pa ng Davao si Duterte, bakit anino man lang ni Bongo ay hindi makita sa The Hague? Ganyan ba ang pagmamahal? Kung talagang mahal ni Bongo si Duterte, bakit hindi man lang niya ito sinilip sa The Hague? Yan ba ang pagmamahal? Di ba kung mahal mo ang isang tao, ay magkukumakog ka na pumunta at dalawin siya para nang sa ganun ay makita mo ng personal ang kanyang kalagayan. Lalo na at maraming mga balita na kesyo siya daw ay payat na ngayon, kesyo ganito daw. Di ba dapat ay nagkukumahog si Bongo para makita niya si Duterte? Pero bakit tila hindi yata niya pinapansin si Duterte? At bakit tila hindi siya nagpapakita doon sa The Hague? So yun mga kaibigan, eto. Bakit bang galit itong si Sara dito kay Bongo? May mga balita mga kaibigan na si Bongo ang nagpakilala kay Hanilet, kay Duterte. May mga ganyang balita na si Bongo ang naging parang tulay para kay Hanilet at kay Duterte. Kaya daw, no, ganyan ang galit nitong si VP Sara kay Bongo. So kita natin yan mga kaibigan, kahit hindi na kailangang i-memorize yan, kitang-kita natin yan sa lahat ng kanilang mga kilos, mga galaw. Tingnan natin itong isang post, no, ni Otto Jorel. Okay. Bongo is more comfortable with Hanilet than Zimmerman. That is why Sara Pulong Imbaste hated Bongo in a subtle way. The children has no choice but to abide with Papa Digong that Bongo is the tunay na alila ng kanilang ama. A couple of months back, in the Maisog Rally in Pampanga, minura ni Baste si Bongo. Bongo, kumpare kita pero isa kang traidor. It started way back in 2021 when Sara is leading in a survey for president, but Digong push Bongo
to run for president and he as VP. It did not materialize since there was a heated argument between Sara and Digong. In the end, Digong, who could not control Sara, succumbs to the wishes of her daughter. Digong asked Bongo